Hello mga moms, for today's video, eto nga't si Gasi, tignan nyo naman, tulog pa. So habang tulog nga itong si Gasi ay ako'y magluluto na ng pananghalian namin. Sa CCTV ko na lang chinecheck si Gasi pag nasa taas siya. Pero bago nga ako magluto ng pananghalian, eto nga't nakapaglinis na ako ng kanyang mga milk bottle. Tapos itong mga biskwit na to, galing ito kina Tita Doc na binigay kay Gasi. Dahil itong anak ko mahilig siya sa walang palaman na biskwit. Pagkatapos nga nun, eto nga't nire-ready ko na yung aming ulam for today's video. So eto nga, sinimulan ko na yung paghiwa ng sayote. Kayo rin ba mga moms, ganyan din ba ang ginagawa nyo sa sayote? Yan kasi ang sabi ni Daddy Gian, pag daw magbabalat ng sayote at bago balatin ng buo, ganyan mo na daw yung gawin. Para nga daw mabawasan yung dagta ng sayote. Wow. So alam nyo na siguro kung anong ulam namin for today's video. Syempre, walang kamatayang tinolang manok. Charis! Alam nyo ba mga moms, mula nung nagbukod na kami ni Daddy Gian, dun lang ako natutong magluto ng mga ulam na pwede sa pananghalian. Yung mga typical lang na pananghalian, katulad nga ng ganyang ulam. Kasi nung magkasama kami ni Daddy Gian, si Daddy Gian ang madalas magluto. Nga mula nung nanganak ako kay Gasi at nagbukod na kami, eto natuto akong magluto ng iba't ibang pananghalian. Dati kasi ang alam ko lang talagang iluto ay mga pinirito. Isang pirasong pecho ng manok yung binili ko dyan. Siguro nasa 1/4 na rin yan. Dahil nga kami lang dalawa lang ni Gasi, kaya ganyan lang kakonti yung niluluto ko. Actually mga ma'am, siyang lulutuin kong tinolang manok hanggang mamayang gabi na yan. Tapos kung meron pang matitira, iluluto ko o iinit ko pa kinabukasan. Syempre no, sayang naman kung hindi uubusin. Napakamahal na ngayon ng mga bilihin, kaya Diyos ko, kung hindi ka talaga marunong dumiskarte, mauubusan ka. Pasensya na kayo kung naririnig nyo si Gasi habang nag-voice over ako. Diyos ko, nakikisabay tong batang maliit. Kung napansin ninyo, inuna ko nang niluto yung manok bago ako naglagay ng mantika. Ganyan kasi ako magluto ng tinola o kaya kahit na adobo, ganun munang ginagawa ko. Tapos ayan na nga, sinimulan ko na yung paggisa ng luya, bawang at syempre yung sibuyas. Diyan pa lang talagang mangangamoy masarap na yung iyong niluluto. Pagkatapos, ito na, isinunod ko na yung patis. Saka ko na ilalagay dyan yung manok para nga kumapit na yung lasa ng mga rekado. Then, ayan na nga, ihahalo-halo ko muna ng konti para kahit papano kumapit yung lasa. Tapos, isinunod ko na dyan yung sayote kasi nga medyo matigas yan para nga lumambot na siya agad. Kaya lang nung nilagay ko yung sayote, para kakong hindi na magkasya. Hindi ko na siya maihalo ng maayos. Syempre, lalagyan pa natin yan ng tubig, diba? So, mapupuno na yung lagayan ko. Pero dahil matigas ang ulo ko, so hinayaan ko muna dyan at papakuluin ko lang ng konti lang. Mga 2 to 3 minutes lang para nga kumapit yung lasa. At yan na nga, tinakpan ko. Pagbukas ko nga nun takip, gusto ko na siyang lagyan ng tubig, kaya lang naisip ko baka kako umapaw. So, ayun, papalitan na lang natin ng mas malalim. O, diba? Matigas talaga yung ulo ko. Mahilig-hilig talaga ako eh. E di ayan, mas mahahalo ko na ng mabuti dyan at malalagyan ko pa ng tubig dahil nga kailangan may sabaw. Siyempre, pag sinabing tinola, talagang masabaw ang tinola. Tapos hindi pa ako nakontento, nilagyan ko ulit ng pangalawang sabaw. Tapos sa puntong to, ayan, nahahalo ko na siya ng mabuti. Tapos dito nga, nilagyan ko na siya ng chicken cubes para mas sumarap yung sabaw nito. Tapos nga, ito nga mga moms, meron akong ipapakita sa inyo, itong aking sangkalan. Galing kasi to sa tatay ko. Binigay niya sa akin nung nakaraan. Ganito kasi siya, ayan, dalawa siya. Sabi niya sa akin, hindi naman daw niya yan magagamit. Para kasing pang design siya sa mesa, kaya binigay na lang niya sa akin. Tapos nung nakita ko, sabi ko, pwede tong maging sangkalan. Kaya tamang-tama, dahil yung sangkalan ko, gusto ko nang palitan. Kaya nga, kung napapansin nyo, yung sangkalan medyo puti-puti na sa gitna dahil nga ginamit ko na siya. Nung nalaman nga niya na ginamit kong sangkalan, sabi niya sa akin, buting hindi ka na lang pala binigay sa'yo dahil kailangan ko rin ng sangkalan. Chares! Tapos ito nga't lumabas nga kami ni Gasi para nga kumuha ng malunggay. Wow. Buti nga merong malunggay dito sa loob ng subdivision, hindi na ako mangangalap sa labas. Pagkatapos ko nga nilagay yung malunggay at nung kumulo na, ayan, nagsandok na ako para nga makakain na kami ni Gasi. Tara, kain po tayo. Bukas ulit.